Prof. Shelo, balikan ko lang ulit yung ating 2026 budget. Baka makalimutan natin kasi tinaasan nga po yung budget ng Department of Education ng 86.8 billion pesos. So aabot na po ito sa 961.3 billion pesos. Kasi nga ang sinasabi, doon sa BICAM or Open BICAM, ang target daw nila na maipatayo ay 35,000 classrooms, yung dagdag na textbooks. Meron din silang sinasabi dito para mas mahaba daw yung buhay nitong school-based feeding program from 120 to 180 days. Pero sinasabi naman itong si Senator Amy, ba't ganon? 23% nga lang yung nagamit na pondo ng DepEd tapos itinaas nyo sa ganyan. Ano po ang inyong tugon dito? Kasi nga, syempre kami naman tayo alam nating lahat na kulang talagang classrooms dito sa bansa. Wala ba tayong dapat ikakaba na ganito kalaki yung budget for classrooms? Laki, no? To think na nitong nakaraan sinasabi ni Senator Bam, tama ba 70 lang ang naitayo? 70 ba or 20 classrooms ang naitayo for 2025? Opo. Nakita po natin yan yung mga kakulangan sa implementasyon ng DepEd, pero nakikita din po natin yung malaking problema sa sektor ng edukasyon. Ang pinaka-challenge talaga yan ay yung pagdating sa implementasyon dahil yung mga problema naman po halimbawa sa paggawa ng classroom, nakita natin na mas efficient kung private sector o magkakaroon ng partnership with the private sector sa pag-construct ng mga classrooms, no? So inaasahan po natin na si Secretary Angara ay nakita na kung ano yung mga tamang approach para mas mapabilis ang implementasyon ng mga programa at mas maging epektibo ang DepEd sa pag-i-implement nito. So bahagi po ng buong proseso ng budget mechanism ay yung pagtatanong ng Kongreso sa Department of Education kung nagbabago ba sila ng proseso, paano sila mas magiging effective sa pag-i-implement ng mga projects ng DepEd. So ang assumption natin ay ginawa nila yung mga trabaho nila sa paghihingi ng konkretong aksyon, plano sa DepEd kung paano susolusyonan ng problema nito at ito ay kalakip ng desisyon nila na bigyan ng mas malaking pondo ang DepEd. Alam niyo po, nakaka-surprise nga lang kasi may mga importanteng tanong na itatanong dun sa BICAM. Ito na yung last stage ng budgeting process. Ito po ay sinimula nung July pa, no? 6 na buwan. Ang pinagtatakahan ko nga lang po, importante itong mga tanong na to, pero bakit mukhang hindi nahimay at the committee level? So ako po, dahil napakatindi ng challenge natin sa education sector, supportive po ako sa pagbibigay ng malaking pondo sa sektor ng edukasyon. Pero ang hamon po natin kay Secretary Angara ay yung involvement ng iba't ibang sektor, yung pagtingin kung ano ba yung pinaka-efficient na mekanismo sa pag-i-implement ng mga programs, involvement ng mas marami pang stakeholder para nga po unti-unti na nating masolve ang problema ng edukasyon. Kasi nga po, hindi rin naman siya masosolve kung hindi natin sila bibigyan ng pondo. Ang challenge po natin dito ay yung maayos na paggastos ng pondo at yung pag-target dun sa mga aktual na problema. At syempre, issue ng korupsyon, babalik tayo dun sa mga institutional na mekanismo na kung saan malilimitahan ang opportunity sa pangungurakot. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!